Minarinate ko na nga ang baboy na binili ko sa merkado na halagang 200 lamang dahil yun lang ang aking budget. I-marinate ko ang karne ng 30 minutes siguro upang maniksik sa laman ang sarap ay char. Hinugasan ko nga muna ang mga hugasan na nagatambak sa lababo guys dahil wala namang ibang gagawa niyan kundi ako. Yung aking mga anak na estudyante hindi rin maasahan sa paghugas. Pagising naman sa umaga, tanghali na rin. Kaya naman gatambak talaga ang aming hugasan dyan dahil minsan ang hugasan namin mula pa kagabi hanggang nitong sa umaga hanggang maghapon na lang talaga. Bilang taong bahay, isang nanay, napakaraming obligasyon na gagawin sa bahay, tapos sasabihan kang walang ginagawa sa loob ng bahay. Ay, tsaka, ang sarap mo talagang lubagin ng liog mo do. Ipaalam ko lang sa lahat na ang pinakamahirap na trabaho ay ang pagiging taong bahay, na dapat sana yun ang tatapatan ng sweldo. Pero biro, bitaw guys, grabe bitaw ng trabaho sa loob ng pamamahay guys, akala nyo? Pasimple-simple lang kami. Hoy, walang katapusan ng mga ginagawa namin. Pag-alis ng mga bata, papuntang school, pag-alis ng asawa, bana, papuntang trabaho, ayan na ang ginagawa namin, kung ano-ano na. Walang katapusan yan. Hanggat hindi matapos, wala talagang katapusan. Mas more ang ginagawa namin mga babae kaysa sa inyong mga lalaki, 'di ba? Tapos, nako, gigil ako. Tapos kayo pa ang magbibigay ng stress? Ay, siya ka. Ay, hugot yun. Tsaka yung mga lalaking mga nagbibigay ng stress, nako, wag niyong panghinayangan yan. Lalaki lang yan. Kaya naman marami ang mga kababaihan na ang gustuhin pa rin ay kapwa babae. Kasi mas tiwala sila sa kapwang babae kaysa sa inyong mga kulukoy kay makagwang mga lalaki kayo. Mga lalaking pasakit sa buhay, pasakit sa damdamin, nagbibigay ng stress. Nyetas. Bitaw guys, tayo mga babae no, matiisin tayo hanggat kaya, kayanin. Yun nga lang, pag darating ang panahon na punong-puno na talaga tayo yung hindi matitiis, ay siya ka, yun yung sinasabi na sagad na. Para bang kanta na puno na ang pasensya. Ay may ganon, hindi wow. Ginabi na nga kami guys dumating sa bahay, kaya naman alas 7 na pasado. Mag-alas 8 na, minamadali ko na yung paghugas ko dyan dahil nga ang aking pangalawa ay nagsalita na, Ma, gutom na ako. Pagkatapos gani, hinugasan ng mga plato, nilinis ko naman ang lababo na punong-puno ng mga itim-itim. Ayan naman, kita nyo, kumuha ako ng Sunrox at binuhos ko nga. Kinuskus ko ang bawat gilid dahil nangitim-ngitim na gani, guys. Alam nyo guys, masisipagin ako lalo kapag nai-stress. Kaya sige, stressin mo pa ako lalo, king inanay mo. Ibalik kita doon sa nanay mo, king inanay mo talaga. Dahil inurasan ko nga guys ang aking pagmarinate sa karne, kaya naman kung ano-ano pang ginagawa ko dyan at lalo ko pang sinipagan, kinukuskus ko yung lababo na kahit paano kapag malinis ang lababo ay mababawasan ng aking pagka-stress. Medyo mahaba-habang oras na nga rin ang paghugas ko ng plato kasi marami-rami nga rin guys at syempre sinama ko na nga rin paglinis ang lababo kaya naman bumilang na ang oras ng halos 30 minutos na rin. Okay na nga ang karne, piniprito ko na nga siya sa sarili niyang mantika. Parang ikaw, ang sarap mong prituhin sa sarili mong mantika. Huwag kang gigil na gigil ako sa'yo, baka mapiprito kita sa sarili mong mantika, ha? King inanay mo. Gigil talaga ako eh. Ito na nga ang masabi ko na ang taong mabait, huwag talagang punuin. Dahil pag mapuno, maubos yung pasensya ay king inanay mo talaga, bugbog ka sa... Bugbog haberna ka at pinaghanda ko na yung sarili ko kung sakali man. Ay bakit ganun ang mga pinagsasabi ko? Ay siya, nagluluto lang naman tayo dito. Ayun na nga guys, binabali-baliktad ko na nga yung karne dahil piniprito ko nga siya sa sarili niyang mantika. At ayan, natusta-tusta na. Nauna talagang natusta guys yung gitna kasi ang apoy nasa gitna. At natusta na nga siya guys, inilagay ko na nga yung sabaw na iminarinate natin. At syempre, hinanda ko na rin yung ating mga ricados, bawang sibuyas. At ayan guys, nung nilagay ko yung minamarinate niya, pinaimpis ko palalo at hinango ko siya bago ko naman siya gigisahin ulit sa mga ricados. Mahaba-habang proseso nga ang pagluluto ko dito na hindi ko maintindihan kung anong tawag dito na malatosino, na adobo, na pinaimpis lang. Sabi ng anak ko, Ma, ang bango na niluto mo, parang tosino.
Eh, di ba nga, minamarinate na natin, kaya sa madaling salita, timplados na niya. Kaya nung piniprito natin sa sarili niyang mantika, lumalabas na yung amoy. Amoy palang ulam na. Na para nga daw tosino. Ayan na nga guys, ginisa ko na nga sa sibuyas at bawang. O nga pala guys, i-share ko sa inyo, hindi na pala ako gumamit ng mantika dyan dahil nga, ang rason kung bakit ginigisa ko na lang siya sa sarili niyang mantika, ay pinaimpis ko siya kanina sa sarili niyang mantika kasi nga, ay naubusan ako ng mantika. E gabi na, 8:00 na ng gabi. Tinamad na akong lumabas, ayaw ko nang lumabas, kaya sabi ko, paimpisan ko na lang tong karne ng mantika. At nang sa ganun ay may maigisa ako. Ayun na nga, nagkristal na nga yung ating sibuyas at bawang, inilagay ko na uli ang karne. Di ko alam guys kung ano talaga ang eksaktong tawag sa klaseng putahing niluluto kong ito. So after ko nga siyang ginisa, nilagyan ko naman na siya uli ng kalahating mangkok na tubig. At nang sa ganun ay mapapalambot pa siya. At syempre nag-add na rin ako ng oyster sauce, pangdagdag sarap. Pero nung minarinate ko pa lang siya guys, ay timplados na siya. Nilagyan ko na ng toyo, kaunting kalamansi, at magic sarap, and konting bitchin. Tapos, nilagyan ko na rin siya ng black pepper powder. At kapag nagluluto ako ng ulam guys, powder na paminta talagang inilagay ko. At nang sa ganun ay hindi makakain ng mga bata kasi maanghang yun. So, hinanda ko na nga rin yung white onions na katagal-tagal na sa aking lagayan. Binili ko pa yan noong New Year pa dahil naniniwala ako na biglang tataas ang mga sibuyas. Kaya ang dami kong sibuyas na binili at hindi ko alam kung bakit ako napabili ng sibuyas na puti dyan. Wala naman akong paggagamitan. Wala lang, trip ko lang bumili ba. At naisipan ko nga guys na i-slice tong sibuyas na puti dahil i-decorate ko siya sa ibabaw ng aking niluluto. Parang pork stick baga ang dating. Ayan na nga ang aking hiniwa, kaganda, no? Mamagikin ko yan, spread onion, so char. O, di ba magic? Kanina lang naggrupo, ngayon nag-spread na. May ganon. So, ayan na nga guys, paluto na nga yung ating karne. Yung kalahating mangkok na tubig guys, umimpis na at nagiging mantika na lang halos lahat. Kasi guys, pag nagluto ako ng karne, sinusigurado ko talaga yan na malambot. Ni minsan kasi guys, sa sobrang arte natin ng pagluluto, masarap lang siya tingnan pero ang tigas pa ng karne. Ayoko ng ganun, gusto ko yung lutong-luto. Parang ikaw, gusto kong lutuin. At ayun na nga guys, kaganda na nga ng itsura, dinagdag ko na nga yung ating magic onions. Ay charan! Nilagay ko na nga guys yung white na onions at nang sa ganun ay mapapaganda yung ating niluto. At naalala ko pala guys na mayroon din pala akong sesame seeds. Kaya naman nagdagdag na rin ako, kung tawagin ay lunga. O di ba? Pero hindi ko alam talaga kung anong klaseng luto ito, na pagtingin ng aking panganay, napapawaw talaga siya at natatakam. Thank you for watching. Bye-bye!